Ayun, hello guys. Magandang gabi, magandang araw sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Rosalski TV. Dito tayo para reaksyonan itong naging live ni Kuya Bal. Ito yung patungkol dito sa Family Batalero. Ano po? So, pero bago yan, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap. At ayun nga guys, talagang itong si Kuya Bal hindi siguro titigil hanggat hindi nalalaman kung sino ang puno talaga ng pagpapatulpo sa kanya. Kasi eto guys bakit kasi itinaon pa nila nakasal ni ng isang anak ni Kuya Bal ayon ay dapat espesyal na araw para sa kanilang pamilya kasi ikakasal yung kanyang pangalawang anak, di ba? So, sinadya ba ito guys o hindi na isabay diyan para masaktan itong si Kuya Bal, di ba? Imposible kasi na hindi nila alam itong mga nasa likod na ito. At alam din natin guys na naging sunod-sunuran lang itong family na ito. Hindi tayo maniniwala kay Hasa na walang nasa likod niyan, di ba? So merong nasa likod niyan guys kasi hindi naman maiisip ng family na ipatulpo itong si Kuya Bal kung walang nagsunsunod, di ba? So eto na guys pakinggan natin si Kuya Bal. Po sa mga bagay na ito. Tanong ko sa inyo, mayroon bang paglabag sa karapatan pang tao? Tarpaulin. Mukha ni Hansel, ni Beyonce, ni Taibiran. Nako, grabe Grabe itong naisip ni Kuya Bal na ito Talagang gagawa siya ng tarpaulin para ayun para ilagay siguro sa kanilang sasakyan Pakinggan pa uli natin si Kuya Bal. Sumukha ko pinakamaliit. Nakaligay. Bakit pinatulpo si Val Santos Matubang? Ito na ang sinasabi natin guys hindi talaga makamove on pa itong si Kuya Bal. Talagang dinibdib ni Kuya Bal yung pagpapatulpo sa kanya nitong si Batalero family guys. Ay, salamat po sa inyong lahat. Ha? Alam niyo ba ito po ay pamamahiya? Ay, salamat po kay Kalingap funding. Ano? Funding? Funding Rasto. Okay, no? Kalingap funding Rasto. Eh, thank you sa pagkulay. Maria Luz Britannico. Thank you so much. And sa lahat po ng mga nakatuto ngayon sa ating pong live at programa. Kasi po yung aking tanong, hindi pa nasasagot. Hindi pa po na mabigyan ng kasagutan yung ating katanungan. Bakit ako pinatulpo? Tinatanong. Sino mga kasagot yan? Pag nasagot nyo na, matigil na ako. Oo. At bakit ako pinatulpo? Ayun guys, 'di ba? Ito talaga mahirap talagang makamove on itong si Kuya Bal talagang malaki yung katanungan niya sa sarili niya kung bakit siya ipinatulpo. 'Di ba? Grabe, matagal ito guys. Matagal ito bago maka-recover itong si Kuya Bal. Ating lahat. Sa tagpuan po, dinurog tayo eh. Tinuturo-turo. Natulpuhan. O yung tanong ko, ba't ako pinatulpo? Sino nagpatulpo sa akin? At bakit ako pinatulpo? Yun ang mga tanong dito pa, yung mga tanong po na hindi ko alam kung bakit ako pinatulpo. Samantala po na tayo mga kaibigan, pagod kami. Pagod. Nirepair namin yung bubong. Nirepair ko yung bubong. Ang pera pong ginamit ko doon mula sa akin, 180,000. 180,000 pera ko ginamit ko. Natandaan niyo ba yung matandang pinabahayan namin? Sa tabing dagat? Yung 50k doon,
para doon ginamit ko. Hira ko rin po yun. Para idagdag doon sa bahay ni Dense. May repair yung kwarto, yung CR. Mapaganda po natin. Maganda nga naman talaga. Aba, pagkalipas po ng 2 weeks or 3 weeks, pinatol po ako. Ang sarap batukan. Ang sarap batuhin. Grabe ano. Grabe itong sinasabi ni Kuya Bal dito. Talagang ano guys, hindi talaga titigil itong si Kuya Bal ano, para malaman niya ano, kung ano ba talaga, kung sino ba talaga yung nasa likod niyang pagpapatulpo sa kanya. Parang galit na galit sa kanya ito guys. No? Yun yung ano ko diyan, galit kay Kuya Bal, yung pasimuno sa pagpapatulpo dito kay Kuya Bal. Ano. Dahil alam naman nila na ano ang kasal ng anak, ano, ay bakit itinaon pa nila na yun yung pagpapatulpo nitong kay Kuya Bal, ano. Talagang masakit yan kay Kuya Bal guys, ano. Hindi talaga titigil yan hanggat hindi niya nalalaman yan kung bakit ba talaga siya ipinatulpo. Parang malabo pa kasi kay Kuya Bal eh. Kasi hindi nga natapos yung sa tulpo, ano, at gumawa pa nga itong si Kuya Bal na ipatawag sa barangay itong family, pero hindi naman nila sinipot, 'di ba? So, talagang ganito talaga yung mangyayari dito kay Kuya Bal, 'di ba? Hindi natin alam guys kung hanggang kailan magiging ganito si Kuya Bal. Siguro hanggang sa malaman niya talaga kung sino yung may ah, pasimuno nitong pagpapatulpo sa kanya, 'di ba? Naghihirap ka. Nagpagal. Araw-araw nagdudum ka. Tapos, nung natapos na po yung bubong, maganda na. Yung kwarto, maganda na rin, no? Maganda pa nga sa kwarto dito. Pati siya, may tubig na. After 2 weeks or 3 weeks, pinatulpo ako. Ang sarap batuhin. Oo. Ang sarap batukan. O sige na po, kayo nasa kalagayan ko. Matutuwa po kayo. Tapos, yung panahon pa ng kasal ni Kakay, tinaon. Yun guys yung sinasabi ng marami, ano, na itinaon na kasal ni Kakay. So siguro kung hindi ito nataon, na kasal ni Kakay yung pagpapatulpo kay Kuya Bal, siguro medyo nakakalimutan na ni Kuya Bal ito, no? Pero hindi eh. Sa tuwing magdadaos ng anniversary ng kasal itong si anak ni Kuya Bal at si JJ, maalaala nila ano, yung pagpapatulpo dito kay Kuya Bal. So, unforgettable talaga yan para kay Kuya Bal. Ano? Talagang hindi niya malilimutan yan. Kaya siguro, ayan, hindi siya makamove on kakaagad-agad. Dahil doon sa nangyaring yun, di ba? Na itinaon pa talaga sa kasal ng kanyang anak. Di ba? Masakit talaga yun, guys. Kahit sino. Kaya napatanong si Jan, ano, sige nga, sabi niya, kayo nga ang nasa kalagayan ko. Di ba? Nakasal ng anak ko. Pambihirang buhay yan. Ganun yun. Ganun yun. Ha? Ganun katindi ang tama. Gumastos ka ng pera. Yung 100,000, mga sponsors kung saan galing. 100,000 sponsors. Sila Ate Chica, Susan Vergara, sila Jonay Bonil, sino pa? Sila Ate Dol, Nancy Ching, ang mga sponsor ko. Yung naipagkukulang yung sponsor ko, 100,000 lang. Kaya ang 180 galing sa akin na yun. Yung 180 galing sa akin. Tuwang-tuwa ako ay. Sabi ko, dapat to may blessing. Nagbigay nga sila yung strikers sa Tiglo. Sila Hayat nagbigay ng refrigerator. Refrigerator. Mabigay. Malitay. Sabi malit na rin. Ayaw nilang kaya pala wala doon lagi. May plano pa rin patulpo tayo. Ayun, pera, sinauli ko. Yung pera. Nila Tiglo. Nila Hayat sa mura. Sinauli ko yung pera. Sinauli ko. Ayaw magparibong kating ay. Yung pala po, may plano. Ipatulpo tayo. Ang bihirang buhay yan. Ayun, 'di ba? At narinig natin 'yan talaga no sa live o sa vlog ni Kuya Bal. O nga ni Kuya Bal ano.
'di ba, na gustong ipa-ribbon cutting ni Kuya Bal yung kwarto, 'di ba? So, hindi natin na nakita na sumagot itong si B, 'di ba? At yun ang akala ni Kuya Bal ano, kaya laging nandun sa kahit kaya laging wala dun, eh, may plano pala talaga na siya ay ipatulpo, 'di ba? Sana naman ano guys, maunawaan nila si Kuya Bal ano. Dahil ayun nga, 'di ba? Parang nagtampo din ito si Kuya Bal dahil ayun nga, hindi niya alam kung bakit siya ipinatulpo, 'di ba? Kung sa mga pagko-content lang naman eh, pwedeng-pwedeng pag-usapan nila 'yon kung sakasakali, 'di ba? Pero hindi eh, hindi sila nakipag-usap kay Kuya Bal, bagkus ipinatulpo pa nila itong si Kuya Bal. So kaya itong si Kuya Bal ay ayan, ganito na lang yung kanyang hinanakit o tampo ano dito sa family, 'di ba? Napaka-ungrateful. Nagawa mo yung bahay, inayos mo, lahat. Magkip ako sa taas. Pinaganda natin. Nung natapos na po, pinatulpo tayo. Ang kapal ng mukha talaga. Tapos, itinaon pa sa tulpuhan, kasal ni Kakay, ay pambirang buhayan. Talagang masakit yun guys. Ano, kahit kanino mangyari yung nangyaring yun kay Kuya Bal, hindi talaga makakalimot. Ano? Hindi talaga makakalimot guys. Dahil, ayun nga, nasabi ko na kanina, tuwing anniversary ni JJ at ni Kakay, maalaala nila ano, yung nangyari kay Kuya Bal. Diba? Napakapangit na nangyari. Pambirang buhayan. Ay, magandang araw po kay Tamura. Siya Ayun guys, siguro hanggang dito na lang ano. At nireaksyonan lang natin kung bakit talaga si Kuya Bal ay hindi move on talaga sa nangyari sa kanyang pagpaputol po sa kanya, no? Dahil ayan nga, 'di ba? Ginawa na niya lahat, 'di ba? Bakit siya ipinatulpo, 'di ba? Tapos ipinatulpo siya doon sa araw mismo ng kasal ng kanyang anak, 'di ba? Masakit talaga 'yun, guys. Kahit sa atin 'yun mangyari, masakit talaga 'yun, 'di ba? So, ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.